Noong taglagas ng 1999, ang henyong surgeon na si Dr. Ricardo Ricky de Leon na hinahangaan sa larangan ng medisina ay may isang alibi na walang sinuman ang maaaring pagdudahan. Sa mismong gabi, kung kailan nawala ang kanyang asawa, mayroon siyang record na nagpapatunay na 8 oras siyang nasa loob ng operating room, nagliligtas ng buhay ng isang pasyente. Sa panahong iyon, hindi pa gaanong moderno ang teknolohiya ng DNA analysis at ang salitang digital forensics ay bago pa lamang sa pandinig. Isang pirasong medical chart na sulat kamay ang nagsilbing kanyang perpektong kalasag. Naalala siya ng mundo bilang isang kagalang-galang na doktor at isang sawimpalad na asawang iniwan ng misis para sumama sa kalaguyo nito. Ngunit makalipas ang 8 taon, dahil sa isang malakas na pag-ulan na nagdulot ng malakas na dagundong at pagguho ng lupa, isang dambuhalang sinkhole ang nabuo. At mula sa ilalim ng 30 sentimetro kakapal na semento, lumitaw ang isang nakakakilabot na sikretong matagal nang nakabaon. Ito ang mga labi ni Isabel Reyes, ang asawa ng direktor ng ospital na 8 taon nang nawawala. Si Isabel na sinasabing tumakas kasama ang kanyang kalaguyo. Bakit siya naroroon? Bakit kinailangan ng isang marangyang may bahay ng direktor ng ospital na magtago ng pagkakakilanlan tuwing gabi para maglaba ng mga damit na puno ng dugo sa isang laundry factory? Ang karumal-dumal na katotohanan sa likod ng maskara ng isang respetadong doktor at ang madugong talaarawan ng isang ina na natagpuan ng kanyang anak makalipas ang 8 taon. Ang kuwento ng kalupitan na naganap sa pagitan ng pinakasagradong lugar, ang operating room, at ng pinakamalamig na semento sa ilalim ng lupa ay magsisimula na ngayon. Bago magsimula ang kwento, pindutin ang subscribe button at makatatanggap ka ng isang maningning na araw ngayon. Nobyembre 15, 2007, ika-5 ng madaling araw, ang langit ay tila butas habang bumubuhos ang malakas na ulan sa likurang bahagi ng bagong gusali ng University of Manila Medical Center, UMMC. Ang ilang araw ng walang tigil na pag-ulan ay tila walang balak tumila at kasabay ng hagupit ng hangin, umuugong ang kulog na yumanig sa buong ospital. Sa sandaling iyon, sa gitna ng paradahan ng mga empleyado, isang tunog na parang kidlat ang umalingaw-ngaw. Crack! Ang maayos na sementadong daan ay biglang bumuka na parang isang dambuhalang bibig at sa isang iglap ay gumuho pababa. Sa gitna ng kadiliman, isang dambuhalang butas na may diametrong higit sa 5 metro, isang sinkhole ang nabuo. Isang nakaparadang sasakyan ang biglang tumagilid at may malakas na dagundong na hinigop papasok sa butas. Isang security guard na nag-iikot noong madaling araw ang nakasaksi sa pangyayari at napasigaw, "Naku po, ito na, yung sinkhole na sa balita ko lang nakikita." Agad na kinuha ng guard ang kanyang radyo at tinawagan ang safety management team ng ospital. Ika-8 ng umaga, sumikat na ang araw, ngunit ang langit ay nababalutan pa rin ng kulay abong ulap. Pagdating sa lugar, malungkot na tiningnan ng management team leader na si Arthur Gomez ang sinkhole at napailing. Ang mga basag na piraso ng basang aspalto ay patuloy na nahuhulog sa loob ng butas. Inayos ni Arthur ang kanyang safety helmet at sumigaw, "Delikado ito, humina na ang lupa." May panganib na gumuho pa, palawakin agad ang police line at tumawag ng backhoe. Mabilis, ang mga semento sa gilid ng sinkhole ay may mga lamat na parang sapot ng gagamba at mukhang anumang oras ay babagsak. Makalipas ang 1 oras, kasabay ng malakas na ugong ng makina, isang backhoe ang dumating. Ang operator na si Lito Castro ay sanay na kinokontrol ang mga lever at sinimulang alisin isa-isa ang mga gumuhong piraso ng semento sa paligid ng butas. Ang mga tipak ng semento na higit 30 sentimetro ang kapal ay sinungkit ng pala ng backhoe na nagpayanig sa buong makina. Binuksan ni Lito ang bintana ng driver's seat at sumigaw kay Arthur, "Naku Sir Arthur, bakit naman ganito katibay ang pagkakagawa ng sahig na ito? Sobrang tigas, halos hindi tumalab ang palako." Sumagot si Arthur habang pinupunasan ang ulan sa kanyang mukha. 8 taon na ang nakalipas,
Pinagtuunan talaga ng pansin ng direktor ang pagpapatibay niyan. Pero kahit ganito katibay, nagka-sinkhole pa rin. Sa mga sandaling iyon, may isang taong sumisigaw mula sa malayo at tumatakbo sa gitna ng ulan. Ito si Dr. Ricardo De Leon, ang direktor ng ospital. Wala siyang payong at hindi man lang napansin na tabingi na ang kanyang kurbata. Humihingal siyang lumapit at marahas na hinawakan ang braso ni Arthur. Itigil yan. Itigil agad ang paghuhukay. Sino ang nagbigay ng permiso na maghukay kayo? Gulat na napaatras si Arthur. Direktor, delikado po kasi ang pundasyon kaya kailangan ng ayusin. Tila hindi naririnig ni Ricardo ang sinasabi ni Arthur. Namumula ang mga mata niya habang nakaturo sa backhoe. Hindi mo ba ako naririnig? Sabihin mo itigil ang makina. Paano kung mayanig ang gusali ng ospital? Ang boses ni Ricardo ay hindi normal na mataas at matinis. Akmang ititigil na ni Lito ang backhoe ng biglang kauuuung. Kasabay ng malakas na dagundong, ang mismong kinatatayuan ni na Ricardo at Arthur, mga 2 metro lang ang layo, ay muling gumuho. Isang pangalawang sinkhole ang nabuo. Tinulak ni Arthur si Ricardo at pareho silang napasubsob sa putikan. Ang backhoe ay nayanig din at ang isang bahagi ng gulong nito ay umangat sa ere bago bumagsak ng malakas. Nagmamadaling sumigaw si Lito mula sa bintana. Sir Arthur, hindi puwede. Dinadaganan ng mga gumuhong semento ang lupa kaya patuloy na gumuguho. Kung hindi natin aalisin agad yang malalaking tipak, pati backhoe mahihigop. Bumangon si Arthur na puno ng putik at sumigaw. Direktor, nakita niyo na. Hindi pwedeng itigil ngayon. Kailangan nating alisin yan agad. Lito, ano pang ginagawa mo? Ituloy mo ang paghuhukay. Huwag, sabi ng huwag. Muling susugod sana si Ricardo ngunit hinarangan siya ni Arthur. Direktor, kapag gumuho pa, pati main building ng ospital malalagay sa panganib. Kinagat ni Ricardo ang kanyang labi ng mariin na halos magdugo. Muling umugong ang backhoe at sinimulang hukayin ang ilalim ng semento. Wala nang nagawa si Ricardo kundi manood na may maputlang mukha at nanginginig na katawan. Sa tuwing lumulubog ang pala ng backhoe sa lupa, nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot. 1 ng hapon. Humina na ng bahagya ang ulan at nagpapatuloy ang trabaho. Bigla, may malakas na tunog at itinigil ni Lito ang makina. Napakunot ang kanyang noo. Aba, kakaiba. May sumasabit sa lupa. Bumaba si Lito mula sa backhoe at tiningnang maigi ang dulo ng pala. Sa dulo ng pala na puno ng putik, may nakasabit na parang itim na plastik na punit-punit. Nang lumapit si Lito, nanlaki ang kanyang mga mata. Sir Arthur, halika rito. May kakaiba dito sa ilalim ng lupa. Tumakbo si Arthur sa madulas na putikan at sinilip din ito. Nang bahagya nilang alisin ang putik, pareho silang namutla. 3 itim na special waterproof na sako ang nakabaon sa lupa. At sa pagitan ng punit na sako, may mga puting bagay na halo-halong putik ang lumabas. Napaatras si Lito at nanginginig na sinabi, ito, baka, buto, ng tao. Kinuha ni Arthur ang kanyang cellphone na may nanginginig na kamay at agad na tinawagan ang 117. Nandito kami sa UMMC. Nag-aayos kami ng sinkhole sa paradahan pero may nakita kaming parang buto ng tao sa ilalim ng lupa. Pakipuntahan ninyo agad. Bilis. Habang pinapanood ang eksena, halos matumba si Ricardo dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Walang bahid ng dugo ang kanyang mukha at hindi malaman kung ulan ba o malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang panga. Makalipas ang 30 minuto, kasabay ng malakas na sirena, dumating sa lugar si SPO4 Marco Santos ng Manila Police District Homicide Section. Suot ang kanyang lumang leather jacket, ang 20 taong veteranong pulis ay matalas na sinuri ang buong lugar. Lumampas siya sa police line, bumaba sa butas, at lumuhod para suriin ang mga nagkalat na buto. Base sa korte ng Balakang, babae ito. Matagal na ring nakalibing, ngunit kinuha ni SPO4 Santos ang isang magnifying glass mula sa kanyang bulsa at tiningnang maigi ang kaliwang femur. Isang maliit na piraso ng metal ang kumikinang sa dulo ng buto, isang titanium pin
Inayos ni SPO4 Santos ang magnifying glass at binasa ang napakaliit na serial number na nakaukit sa PIN, PM 99151647. Ito ay isang medical grade orthopedic pin. Agad na tinawagan ni SPO4 Santos ang crime lab. O, si Santos to. Pakisuyong i-check agad ang serial number ng medical pin na ididikta ko. TM 9,001,1547. Apurahan to, bilisan nyo. Makalipas ang 10 minuto, tumunog ang cellphone ni SPO4 Santos. Habang nakikinig sa kabilang linya, lalong tumalas ang kanyang mga mata. Ano? Sigurado ka ba? Pagkababa ng tawag, mahinang bumulong si SPO4 Santos 1999 sa UMMC. Isabel Reyes. Ang kasong isinara 8 taon na ang nakalipas bilang isang simpleng paglalayas. Ang asawa ng direktor ng UMMC, ang pangalang iyon, sinuring mabuti ni SPO4 Santos ang punit-punit na itim na sako na bumabalot sa mga labi, bagamat marumi dahil sa putik. May malabong nakasulat sa gilid ng sako, Medical Waste Only, Latno, Hin, 99825. Agad na humiling si SPO4 Santos ng agarang pagsusuri mula sa PNP Crime Laboratory at lumingon sa labas ng police line. Naroroon si Dr. Ricardo De Leon. Nakatayo si Ricardo sa di kalayuan, nagpapanggap na umiiyak habang pinupunasan ang kanyang mga mata ng panyo. Mahal, Diyos ko, mahal, bakit ka napunta sa ganitong lugar? Ngunit hindi naloko si SPO4 Santos. Ang mga tingin ni Ricardo ay hindi tingin ng isang taong nagluluksa. Patuloy siyang sumusulyap sa itim na sako kung saan nanggaling ang mga buto, at ang kamay niya sa kanyang bulsa ay halatang nanginginig sa kaba. Simpleng paglalayas ha, si Raulo. Mali ang hinala namin mula pa sa simula. Hindi ito paglalayas, ito ay isang malinaw na krimen. Noong mga sandaling iyon, sumigaw ang operator ng backhoe na si Lito na naghahalungkat sa putikan. SPO4, may isa pa pong parang bag na nakuha dito. Inabot ni Lito ang isang luma at bahagyang naagnas na leather bag mula sa putik. Maingat na kinuha ni SPO4 Santos ang bag at binuksan ang zipper. Sa loob, nakabalot sa plastik at hindi nasira ay ang SSS ID ni Isabel, at mula sa isang sulok ng wallet, isang business card na hindi nabasa ang biglang nahulog. Kinuha ni SPO4 Santos ang card. Nakasulat dito ang pangalan at numero ng isang hindi kilalang lalaki. Inilagay ni SPO4 Santos ang card sa isang evidence bag at muling tumingin sa direksyon ni Ricardo. Akala mo siguro, kapag tinabunan mo ng makapal na semento, habang buhay na itong malilibing. Pero hindi naging manhid ang langit. Nagpaulan ito para ilabas ang lahat. Sa sandaling iyon, nag-angat ng tingin si Ricardo at nagtama ang kanilang mga mata sa ere. Gulat na umiwas ng tingin si Ricardo. Bahagyang ngumiti si SPO4 Santos. Kumbinsido, ang lalaking ito ang may hawak ng susi sa lahat ng karumal-dumal na pangyayaring ito. Isinara ni SPO4 Santos ang folder ng marahas at bumulong, Dr. Ricardo De Leon, ano ba talaga ang itinatago ninyo? Hawak ang isang baso ng Trentin, 1 na kape, naglakad si SPO4 Marco Santos papunta sa basement ng presinto kung saan naroroon ang records room. Nang buksan niya ang kinakalawang na bakal na pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng amag at ang alikabok mula sa mga lumang papel. Ang fluorescent na ilaw ay kumukurap-kurap, malapit ng mapundi, na nagbibigay ng madilim na kapaligiran sa basement kung saan nakatambak hanggang kisame ang mga kahon ng mga kaso na nangyari sa lungsod sa loob ng maraming dekada. Habang tinitingnan ang mga petsang nakasulat sa mga kahon, nagreklamo si SPO4 Santos, Oktubre 1999. Nasaan na ba yon? Sinabi ko nang ayusin para madaling hanapin. Dahil ang mga tala ay ginawa bago pa man maging digital ang lahat, pawang sulat kamay ang mga ito, kaya't napakahirap maghanap. 3 araw at 3 gabi na nagbabad si SPO4 Santos sa basement na papalibutan ng alikabok. At sa 3 araw, sa madaling araw, sa ilalim ng isang sulok na estante, natagpuan niya ang isang lumang police notebook. Sa takip,
Malabong nakasulat ang pangalang Sergeant Renato Vargas. Ito ang notebook ng isang retiradong pulis na humawak sa kaso ng pagkawala ni Isabel noon. Umupo si SPO4 Santos sa sahig at binuklat ang notebook. Habang binabasa ang mga maliliit na sulat, napahinto ang kanyang kamay sa huling pahina. Ano to? Puno ito ng mga numero ng telepono at oras na isinulat ng mabilis gamit ang lapis. Oktubre 3, Isabel Reyes Call Logs, G. Miguel, 0919-123-1234. Nang tingnang mabuti ni SPO4 Santos ang tala, nakita niyang sa gabi ng pagkawala ni Isabel, 5 beses siyang tumawag sa isang lalaking nagngangalang G. Miguel, 7:30 p.m., 8:15 p.m., 9:42 p.m., 10:28 p.m., at ang huling tawag ay 11:05 p.m. Isinara ni SPO4 Santos ang notebook at napakunot ang noo. Kakaiba. Si Sergeant Vargas ay metikulosong tao, bakit hindi niya ito pinansin? Masyadong maraming tawag para ituring lang siyang simpleng reference person. Kinabukasan, inilatag ni SPO4 Santos sa mesa ng kanyang opisina ang mga crime scene photos mula 1999. Sa kanyang testimonya noon, sinabi ni Ricardo na kinuha ng kanyang asawa ang lahat ng pera at alahas sa bahay at tumakas kasama ang kalaguyo nito. Ngunit sa mga larawang nakita ni SPO4 Santos, ang vault sa master's bedroom ay mahigpit na nakasara. Gamit ang magnifying glass, tinitigan ni SPO4 Santos ang keyhole ng vault sa larawan at bumulong sa sarili. Ang isang taong nagmamadaling tumakas, ganito ba kalinis isasara ang vault, walang kahit isang gasgas sa keyhole? Ibinaba ni SPO4 Santos ang magnifying glass at napangisi. Kung kukuha siya ng pera para sa pagtakas, dapat bukas ang vault o may mga gasgas dahil sa pagmamadaling buksan ito. Agad na isinuot ni SPO4 Santos ang kanyang jacket at sinimulang muli ang investigasyon sa mga taong malapit kay Isabel mula sa simula. Ang una niyang nakausap ay si Aling Nena, ang may-ari ng isang laundry shop na naging malapit kay Isabel 8 taon na ang nakalipas. Nang makita ni Aling Nena ang larawan ni Isabel, bumuntong hininga siya at nag-abot ng mainit na salabat. SPO4, alam niyo ba kung gaano siya natatakot noon? Talagang takot na takot siya. Kinuha ni SPO4 Santos ang kanyang notebook at nagtanong, takot na takot? Ano po ba ang eksaktong sinabi niya? Hininaan ni Aling Nena ang kanyang boses at lumingalinga. Sinabi niya na sinusubukan siyang palabasin ng asawa niya na baliw para maipasok sa mental hospital. Ginagawa raw siyang baliw at pinipilit pa inumin ng kung ano-anong gamot. Umiiyak siyang humawak sa kamay ko at nanginginig. Mabilis na nagsulat ang dulo ng panulat ni SPO4 Santos sa kanyang notebook. Gamot. Sige po. Agad na pinuntahan ng pulis ang susunod na target. Si Tonyo Cruz, ang personal driver ni Ricardo noong 1999. Ngayon ay isang taxi driver na. Si Tonyo ay halatang kinabahan nang makaharap si SPO4 Santos sa isang sulok ng isang karinderya. Ipinakita ni SPO4 Santos ang isang kopya ng kalendaryo na may markang Oktubre 3, 1999. Ginoong Cruz, huwag kang kabahan. Sabihin mo lang lahat ng natatandaan mo. Tungkol sa gabing iyon, 8 taon na ang nakalipas. Lumunok ng laway si Tonyo at nagsindi ng sigarilyo. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang lighter. Natatandaan ko po. Paano ko makakalimutan yon? Bigla na lang akong pinababa ni direktor sa daan pa uwi at sinabing siya na raw ang magmamaneho. Nagulat po ako noon. Humithit ng malalim si Tonyo at nagpatuloy. Kasi po, hindi yon nagmamaneho. Kapag pagod, kahit anong pilit ko na ihatid siya, pinilit niya akong mag-taxi at binigyan pa ako ng pera. Tumalas ang tingin ni SPO4 Santos. Kaya, nakita mo kung saan siya nagpunta gamit ang sasakyan? Opo. Kasi po, ang tagal kong makakuha ng taxi, kaya naupo muna ako sa bus stop sa kabilang kalsada. Pumunta po siya sa likod ng ospital. Oo, doon sa construction site ng bagong building kung saan nagka-sinkhole. Kumunot ang noo ni Tonyo habang inaalala ang mga nangyari at mga 2:00 na ng madaling araw siya lumabas.
Sa ilaw ng poste, ang mukha niya, parang, parang naubusan ng dugo, sobrang putla. Pagbalik sa presinto, muling sinuri ni SPO4 Santos ang opisyal na alibi ni Ricardo, 8 taon na ang nakalipas. Ang record ay perpektong-perpekto, nakasaad sa surgical record na mula 8 p.m. ng Oktubre 3, 1999 hanggang 4 a.m. ng sumunod na araw, nagsagawa siya ng isang emergency brain surgery. Ibinagsak ni SPO4 Santos ang mga dokumento sa mesa at bumulong, hindi tugma ang oras. Sabi sa record, nasa operating room siya hanggang 4 a.m. pero nakita siya ng driver na bumabalik mula sa labas ng tungtong a.m. Pinlansya ang surgical record. Ang natitira na lang ay ang pagkakakilanlan ni G. Miguel na nasa notebook. Sinaliksik ng team ang lahat ng listahan ng mga empleyado ng mga kumpanyang may transaksyon sa ospital noon at sa wakas, natagpuan nila. Sir, nahanap na namin. Si Miguel Sarmiento, sales manager ng isang kumpanya na nagsusupply ng surgical tools sa UMMC noon. Lumapit si SPO4 Santos sa monitor sa sigaw ng kanyang kasama. Si Miguel Sarmiento ay kasalukuyang nakakulong ng 3 taon dahil sa kasong estafa na may kinalaman sa medical equipment. Tinitigan ni SPO4 Santos ang mugshot ni Miguel at kinuyom ang kanyang kamao. Bingo. Ang relasyon ni Isabel at ng medical supplier. Hindi ito simpleng relasyon ng magkalaguyo. May mas maruming bagay na sangkot dito. Agad na kinuha ni SPO4 Santos ang kanyang jacket at sumigaw. Mag-request ng interview kay Miguel Sarmiento, pupunta tayo sa kulungan ngayon din. Samantala, sa VIP conference room ng isang malaking law firm sa gitna ng Maynila, ang mukha ni Ricardo De Leon na nakaupo sa isang marangyang leather sofa ay hindi lang madilim kundi halos mabulok na. 5 pinakamagaling na abogado sa Pilipinas ang nakapaligid sa kanya, tinatalakay ang mga susunod na hakbang. Ang isang puting buhok na lead counsel ay isinara ang makapal na folder at nagsalita sa isang kalmadong boses. Direktor, huwag po kayong masyadong mag-alala. 8 taon na ang nakalipas kaya marami ng ebidensya ang nasira. Kahit na may nakitang buto, hindi nila agad masasabing murder yan. Inayos ng abogado ang kanyang salamin at nagpatuloy. Higit sa lahat, walang direktang saksi sa krimen na siyang pabor sa atin. Mahihirapan silang magsampa ng kaso gamit lang ang circumstantial evidence, ngunit walang pumapasok sa isipan ni Ricardo sa mga sinasabi ng mga abogado. Sa halip na sumagot, nakatitig lang siya sa kulay abong kalangitan ng Maynila sa labas ng bintana at mariing kinakagat ang kanyang labi. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig. Tila naririnig niya ang pagbitak ng kanyang alibi na akala niya ay kasing tibay ng pader sa loob ng 8 taon. Kinuha ni Ricardo ang isang baso ng tubig na may nanginginig na kamay at bumulong sa sarili, yung Marco Santos, na amoy na ng mapilit na pulis na yon. Sa malamig at maputlang ilaw ng fluorescent sa visitation room ng kulungan, umupo si Miguel Sarmiento sa tapat ni SPO4 Marco Santos. Nasa kalagitnaan ng kanyang 40s, si Miguel ay nakasuot ng lumang uniforme ng bilanggo, ngunit ang kanyang mga mata na sumisigaw ng kawalang kasalanan ay mas malinaw kaysa dati. Inilahad ni Miguel ang kanyang mga kamay at nagsalita sa isang nagagalit na boses. SPO4, pakiusap, pakinggan niyo po ako, wala po kaming ganoong relasyon ni Gneng, Isabel. Kalaguyo, Diyos ko, ni sa panaginip, hindi ko inakalang mapagbibintangan ako ng ganyan. Binuklat ni SPO4 Santos ang kanyang notebook at tinapik-tapik ang call log gamit ang dulo ng kanyang ballpen. Kung ganon, bakit kayo nag-usap ng 5 beses sa gabi ng pagkawala niya? Kung simpleng kakilala lang, bakit kayo mag-uusap ng ganito ka-late at paulit-ulit? Bumuntong hininga si Miguel at yumuko. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Dahil po sa pera, nangutang po sa akin signang. Isabel, pera? Magkano? 1,200,000 piso po. Mula pa noong 1998, paunti-unti siyang nanghihiram. Tumalas ang tingin ni SPO4 Santos. 1.2 milyon? Noong panahong iyon, maliit na halaga lang yan para sa asawa ng direktor ng ospital.
Ang asawa niya ay ang sikat na direktor ng UMMC tapos mangungutang siya sa iba dahil lang sa EU 1.2 milyon. Nag-alinlangan sandali si Miguel, lumingalinga at hininaan ang boses. Ang totoo po, noong 1998, nagkaroon ng malaking medical malpractice si Direktor De Leon. Isang pasyente ang hindi na nagising pagkatapos ng operasyon at naging comatose. Tapos, nagrally po ang pamilya sa harap ng ospital. Ang areglo ay 2 milyong piso. Pero alam nyo ba, ipinasa ni Direktor ang responsibilidad na yon sa asawa niya. Hindi makapaniwalang nagsulat si SPO4 Santos. Ang henyong doktor na sinasabi nila, ipinasa sa asawa ang pag-aayos ng sarili niyang kapalpakan. Opo, takot na takot siyang madungisan ang pangalan niya. May halong matinding galit ang boses ni Miguel. Siya, nagpapakabanal sa suot niyang puting coat at nagkunwaring walang alam habang pinipilit ang asawa niyang humanap ng pera para patahimikin ang pamilya. Talagang duwag na tao. Upang kumpirmahin kung totoo ang sinasabi ni Miguel, pagkatapos ng pag-uusap, dumiretso si SPO4 Santos sa bangko gamit ang isang warrant. Hinalungkat niya ang bank records ni Isabel mula 8 taon na ang nakalipas at natuklasan niya ang isang nakakagulat na bagay. Mula 1998 hanggang 1999, may regular na halagang pumapasok sa kanyang account buwan-buwan mula sa isang Genesis Laundry Services. Tinitigan ni SPO4 Santos ang kopya ng bank statement at napakunot ang noo. Ano to? Ang asawa ng direktor ng ospital, tumatanggap ng sahod mula sa isang laundry factory. Ang Genesis Laundry Services ay isang malaking pabrika na matatagpuan sa isang liblib na industrial zone. Nang puntahan ito ni SPO4 Santos, isang supervisor na puno ng grasa ang damit, ang nagkuwento habang nagsisigarilyo. Ah, yung babaeng yon? Naaalala ko. Ang pangalan niya'y Ana, pero nalaman ko na lang na hindi pala yun totoo. Tinaas ng supervisor ang manggas ng kanyang damit at napailing. Mula 11 p.m. hanggang 6 a.m., puro night shift lang siya. Ano po ang eksaktong trabaho niya? Yung pinakamahirap dito, paghihiwalay ng malalaking labada at paglalagay sa washing machine. Kasi mga kumot at surgical gowns na galing ospital yan, puno ng dugo, kaya kahit mga lalaki nahihirapan, umiling-iling ang supervisor. Hindi ko alam kung paano kinaya ng payat niyang katawan ang ganong kabigat na trabaho sa loob ng 1 taon. Nakakaawa siyang tingnan, ang mga kamay niya, puro sugat at bitak, walang maayos na bahagi. Pakiramdam ni SPO4 Santos ay parang sinuntok siya sa ulo. Si Isabel, ang marangyang asawa ng direktor ng ospital, ay nagtatrabaho sa pinakamababang uri ng gawain tuwing gabi, nagtatago ng pagkakakilanlan para lang protektahan ang karangalan ng kanyang asawa at ang ospital. Muling bumalik si SPO4 Santos sa kulungan at tinanong si Miguel, naaalala mo ba ng eksakto ang huli ninyong pag-uusap? Tumango si Miguel at nanginginig na nagsalita. Opo, malinaw na malinaw. Masaya ang boses ni Gning, Isabel noon. Sabi niya, malapit na raw niyang mabuo ang pera kaya kakausapin niya ang asawa niya ngayong gabi para ayusin ang natitira. Tinapik-tapik ni Miguel ang mesa. Siguradong sigurado po ako, sinabi niyang pupunta siya sa ospital. Yun na ang huli. Kinabukasan, ipinatawag ni SPO4 Santos si Ricardo De Leon sa presinto bilang isang resource person. Pagpasok sa interrogation room, si Ricardo ay nakasuot pa rin ng mamahaling suit, walang gusot, tulad ng dati. Itinuwid ni Ricardo ang kanyang kurbata at may kumpiyansang nagsalita. SPO4, abala akong tao, bakit niyo ako ipinatawag para pag-usapan ang isang bagay na 8 taon nang nakalipas? Binuklat ni SPO4 Santos ang isang pahina ng interrogation record at mahinahong nagtanong, Dr. De Leon, alam niyo po ba na nangutang ang asawa ninyong signang Isabel sa isang taong nagngangalang Miguel Sarmiento? Bahagyang kumibot ang kilay ni Ricardo, ngunit agad ding bumalik sa pagiging kalmado ang kanyang mukha. Ah, yun ba? Nalaman ko na lang. Ang asawa ko kasi ay malubhang sugarol. Kung saan-saan siya nangungutang. Sugarol? May ebidensya po ba kayo? Lagi siyang nagsisinungaling sa akin.
Nang lumala ang paniningil sa kanya, naglayas siya, hindi ba? Inilapag ni SPO4 Santos sa mesa ang mga newspaper clippings tungkol sa 1998 medical malpractice at ang kopya ng settlement agreement. Kung ganoon, itong areglo na 2 milyong piso para sa medical malpractice, paano nyo ito inayos? Biglang nag-iba ang tingin ni Ricardo, ngunit agad siyang umayos ng upo at kampanteng sumagot. Siyempre, inayos yan ng medical liability insurance ng ospital. Wala akong dahilan para maglabas ng personal na pera. Ngumisi si SPO4 Santos at inilapag ang kopya ng bank statement ni Isabel. Walang record ng insurance claim, Doc. Sa halip, may perang lumabas sa account ng asawa nyo at ibinigay sa pamilya. At para mabayaran yon, naglalaba ang asawa nyo ng mga madugong surgical gown sa isang laundry factory tuwing gabi. Para protektahan ka. Biglang tumayo si Ricardo at sumigaw, "Peke ang mga dokumentong yan. Hindi gagawin ng asawa ko ang ganyang kababang trabaho. Saan nyo ba kinukuha ang mga kuwentong kutsero na yan?" Hindi nagpatinag si SPO4 Santos at hinampas din ang mesa. Malalaman natin kung kuwentong kutsero ito o hindi. Kung ganoon, noong gabi ng Oktubre 3, 1999, noong nawala si Geneng. "Isabel, nasaan ka at ano ang ginagawa mo?" Kinagat ni Ricardo ang kanyang labi at kinuha ang isang makapal na folder mula sa kanyang leather bag. Heto, ang orihinal na surgical record at anesthesia record mula sa gabing iyon. Marahas na itinulak ni Ricardo ang mga dokumento sa harap ni SPO4 Santos. Mula 8 p.m. hanggang 4 a.m. ng sumunod na araw, nagsagawa ako ng 8 oras na emergency brain aneurysm surgery. Nakakulong ako sa loob ng operating room. May mas perpekto pa bang alibi kaysa rito? Kinuha ni SPO4 Santos ang mga dokumento at sinuring mabuti. Ang oras ng pagsisimula ng operasyon, vital signs checks, medication records, at oras ng pagtatapos, lahat ay perpektong nakasulat, walang puwang para sa pagdududa. Ikinrus ni Ricardo ang kanyang mga braso at sumandal sa upuan na may ngiti. SPO4, mahirap namang akusahan ang isang inosenteng mamamayan na kriminal gamit lang ang hinala. Nasa Pilipinas tayo, mayroon tayong due process, hindi ba? Pagkatapos paalisin si Ricardo, ipinatawag ni SPO4 Santos ang kanyang team para sa isang pulong. Tinitigan niya ang larawan ni Ricardo na nakadikit sa whiteboard at nagsalita, "Sa papel, perpekto. Masyadong perpekto, kaya kahina-hinala." Nagtaas ng kamay ang isang batang pulis. "Sir, paano kung hanapin natin ang mga staff na kasama sa operating room noon, mga nurse o residente?" Tumango si SPO4 Santos. "Tama, yan ang susunod na hakbang at kailangan din nating ipa-examine itong mga record na to." Agad na nagpadala si SPO4 Santos ng kopya ng surgical record sa isang eksperto sa medical record analysis, isang propesor ng forensic medicine sa isang universidad para sa konsultasyon. Pagkalipas ng ilang araw, maingat na sinuri ng propesor ang mga dokumento gamit ang magnifying glass at nagsalita, "SPO4, may kakaiba sa record na ito." "Ano po yon?" "Ang sulat kamay. Ang pressure ng pagkakasulat ng surgeon at ng anesthesiologist ay bahagyang magkaiba at higit sa lahat, itinuro ng propesor ang isang partikular na bahagi ng record. Ang estado ng pagkabulok ng papel ay iba. Ang ibang mga chart ay nanilaw na ng pantay-pantay dahil sa 8 taon, pero itong surgical record na to bahagyang mas matigas at mas maputi ang papel. Malaki ang posibilidad na isiningit lang ito gamit ang bagong papel, kailangan ng masusing pagsusuri. Ibinaba ni SPO4 Santos ang telepono at kinuyom ang kanyang kamao. Ito na ang sandali kung saan nahuli niya ang dulo ng karumal-dumal na katotohanan sa likod ng kumpiyansa ni Ricardo. "Ricardo, isa-isahin kong sisirain ang kuwentong kutsero na isinulat mo." Inilatag ni SPO4 Marco Santos sa kanyang mesa ang listahan ng mga empleyado na naka-duty sa operating room noong 1999 na nakuha niya mula sa HR department ng UMMC.
Sa naninilaw na papel, nakasulat ang mga pangalan at contact number ng 12 nurse, 8 residente at 3 anesthesiologist. Kinuha ni SPO4 Santos ang takip ng isang dilaw na highlighter gamit ang kanyang bibig at bumulong. Sa dami ng taong ito, siguradong may isa man lang na maglalakas ng loob na magsalita. Kailangan ko siyang mahanap. 3 araw at gabi, walang tigil si SPO4 Santos sa paghahanap sa mga taong nasa listahan. Ngunit karamihan ay nagsabing matagal na raw iyon at hindi na nila matandaan o kaya'y tumatangging makipagkita dahil sa takot sa ganti ni Direktor De Leon. Hanggang sa nalaman niya na si Ana Reyes, ang pinakabatang nurse noon, ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang maliit na klinika sa isang probinsya. Kinagabihan, bago ang nakatakdang pagbisita ni SPO4 Santos kay Ana, tumunog ang kanyang cellphone. Restricted number. Hello, si SPO4 Marco Santos po. Matagal na katahimikan ang sumunod bago marinig ang isang nanginginig na boses ng babae. SPO4. Ako po si Ana Reyes. Nabalitaan ko pong pupunta kayo bukas. Agad na pinindot ni SPO4 Santos ang record button sa kanyang recorder. Opo, Gning Reyes. Pasensya na sa abala sa ganitong oras. Kayo po yung nagtrabaho sa UMMC noong 1999, tama po ba? Opo, tama po. SPO4, may sasabihin po sana ako. Ang boses ni Ana ay puno ng takot. Sabihin niyo lang po, okay lang yan. Yung duty log po noong gabing yon. Peke po yon. Nanlaki ang mga mata ni SPO4 Santos. Peke? Anong ibig mong sabihin? Pati po yung surgical record na isinumite ni Direktor De Leon sa pulisya. Peke rin po yon. Nakita ko po mismo. Maingat na nagtanong si SPO4 Santos. Ano po ang eksaktong nakita ninyo? Noong umaga ng Oktubre 4, pumasok po ako sa operating room para maglinis at napansin kong may punit na isang pahina sa orihinal na duty log. Parang pilit na tinanggal, may natira pang piraso ng papel. Huminga ng malalim si Ana at nagpatuloy. Tapos dumating si Direktor De Leon na may dalang malinis na surgical record at inutusan akong isingit sa chart ng walang tanong. Yung orihinal na record, pinasira niya sa paper shredder. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ni SPO4 Santos. Isang napakahalagang testimonya, Gnang Reyes. Nakita niyo po ba mismo si Direktor De Leon noong gabing iyon? Opo, nakita ko po. Kailan? Saan niyo po siya nakita? Mga 11 PM po. Galing po ako sa stockroom nang makita ko siyang lumalabas sa luma at abandonadong operating room sa basement 2. Luma at abandonadong operating room. Hindi ba't hindi na ginagamit yon? Opo, sigurado po ako. Simula 1998, sarado na po yon dahil luma na ang mga gamit, walang pumupunta roon. Pero nakita ko siyang lumabas doon at ang itsura niya, sobrang nakakatakot, kaya nagtago po ako. Pagkababa ng tawag, pinakalma ni SPO4 Santos ang sarili at agad na itinuon ang pansin sa susunod na target, si Dr. Leo Martinez, ang paboritong residenteng doktor ni Ricardo noon. Siya ngayon ay isang sikat na may-ari ng isang cosmetic surgery clinic sa BGC. Kinabukasan, nagpadala si SPO4 Santos ng isang agarang subpina kay Dr. Martinez. Pagpasok sa interrogation room, ang mukha ni Dr. Martinez ay puting-puti na parang papel. Kahit nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nanginginig. Inilagay ni SPO4 Santos sa harap niya ang isang kalendaryong may petsang Oktubre 3, 1999. Dr. Martinez, salamat sa pagdating kahit abala kayo. Diretsahan na. Naaalala niyo ba ang gabi ng Oktubre 3, 1999? Lumunok ng laway si Dr. Martinez at umiwas ng tingin. Matapos ang mahabang katahimikan, mabigat siyang tumango. Naaalala ko po. Sumandal si SPO4 Santos at tinitigan si Dr. Martinez sa mata. Noong gabing iyon, sa emergency brain aneurysm surgery. Unquote. Sino ba talaga ang nagsagawa? Si Direktor De Leon ba? Kasi po, si Dr. De Leon, hindi matuloy-tuloy ni Dr. Martinez ang pagsasalita at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Hindi po. Ang totoo po,
Ano ang totoo? Kung magsisinungaling ka dito, magiging kasabwat ka. Dinidiinan ni SPO4 Santos ang mesa gamit ang kanyang hintuturo. Sa wakas, nagdesisyon si Dr. Martinez at nag-angat ng tingin. Ako po ang nag-opera kapalit niya at ako rin po ang nagsulat sa chart. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa interrogation room. Ibinaba ni SPO4 Santos ang hawak niyang ballpen. Bakit mo ginawa yon? Alam mo bang malaking krimen ang proxy surgery? Sabi po ni Dr. De Leon. Mayroon daw po siyang importanteng gagawin at nakiusap na tulungan ko siya. Ako raw po ang mag-opera at isulat ang pangalan niya sa chart. Hindi po ako makatanggi. Siya po ang may hawak ng career ko. Yumuko si Dr. Martinez at tila naiiyak na nagsalita. Alam mo ba kung ano ang importanteng gagawin na yon? Hindi po. Wala po akong alam. Ginawa ko lang po ang iniutos niya. Binuklat ni SPO4 Santos ang kanyang notebook at matalas na nagtanong, pagkatapos ng operasyon, nakita mo ba ulit si Direktor De Leon? Nanginginig ang labi ni Dr. Martinez, nag-alinlangan sandali at nagsalita. Mga bandang 1 AM po, nakita ko siya. Saan? Sa basement parking. Pauwi na po ako nang makita ko siyang may inilalagay sa trunk ng sasakyan niya. Kumislap ang mga mata ni SPO4 Santos. Anong inilalagay niya? Nakabalot po sa itim na plastic. Pero sa siwang, nakita ko po yung madugong surgical gown at parang basag na salamin. Salamin? Sigurado ka? Opo. Kasi po, si Dr. De Leon, malinaw po ang mata niya, hindi siya nagsasalamin. Pero yung nakita ko, itim na makapal ang frame, parang safety goggles. Tapos may nakita rin po akong pala na may putik. Hindi ba't ang mga surgical gown ay dapat sa medical waste incinerator itinatapon? Opo. Kaya po nagtaka ako, pero natakot ako, kaya nagkunwari akong walang nakita at tumakbo. Pagbalik ni SPO4 Santos sa opisina ng Homicide Section, sumigaw siya sa kanyang mga kasama. Huli na, ang alibi ni Ricardo De Leon, peke lahat, proxy surgery, at pagtatago ng ebidensya. Wala na siyang kawala. Isang kasamahang pulis ang nag-ayos ng mga dokumento at seryosong nagsabi, oras na para gawin siyang suspect mula sa pagiging resource person, mag-apply na ako ng arrest warrant. Nang kumalat sa media ang balita na opisyal ng suspect si Ricardo, agad na kumilos ang kanyang kampo. Kinuha nila ang serbisyo ng Velasco, Santiago and Associates Law Firm, isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Sa isang press conference, sa harap ng napakaraming kamera, ang lead counsel ay hindi man lang kumurap at matigas na nagsabi, ang imbestigasyong ito ng pulisya ay isang malinaw na witch hunt. Ang mga testimonya ay batay sa mga lumang alaala na hindi mapagkakatiwalaan at mga peking impormasyon na nakuha sa pamamagitan ng pamimilit. Ang aming kliyente ay inosente. Habang pinapanood ang eksena sa TV, napailing si SPO4 Santos at nagtungo sa PNP Crime Laboratory. Sa harap ng forensic expert na si Dr. Kim Torres, desperadong nagsalita si SPO4 Santos. Doc, kumuha sila ng mga bigating abogado. Hindi sapat ang mga testimonya. Kailangan natin ng matibay na scientific evidence, isang bagay na kukumbinsi sa hukom. Binuklat ni Dr. Torres ang autopsy report at seryosong nagsabi, pinag-aralan ko ulit ang mga hiwa sa buto. Hindi ito gawa ng ordinaryong lagari. May mga napakaliit na metal dust na nakabaon. Mukhang galing ito sa isang medical-grade electric saw. Ipinakita ni Dr. Torres sa monitor ang pinalaking larawan ng buto. Susuriin ko pa ito ng mas maigi. May mga bakas ng ginamit na instrumento ang maiiwan. Hindi nagsisinungaling ang mga buto. Tinitigan ni SPO4 Santos ang gusali ng UMMC sa labas ng bintana at bumulong, sige, tingnan natin kung hanggang saan ka. Sa malamig na hangin at amoy ng disinfectant sa basement ng PNP Forensic Group, si Dr. Kim Torres na nakasuot ng puting lab coat ay nakatutok sa lens ng isang electron microscope, malalim ang iniisip. Mabilis na bumaba si SPO4 Marco Santos sa bakal na hagdan at nagtanong, Doc, ano na ang resulta? May nakita ba kayo sa buto?
Nag-angat ng tingin si Dr. Torres at inayos ang kanyang salamin. SPO4, butit dumating ka. Halika, tingnan mo ito, itinuro ni Dr. Torres ang monitor na konektado sa microscope. Sa screen, makikita ang high-resolution na imahe ng isang makinis na hiwa ng buto. Napakakaiba ng hiwa sa buto. Hindi ito gawa ng ordinaryong lagari o patalim. Tumingin si SPO4 Santos sa monitor at kumunot ang noo. Kung ganoon, ano ang ginamit? Isang oscillating saw na ginagamit sa neurosurgery o orthopedic surgery, isang medical device na ginagamit para sa mabilis at eksaktong pagputol ng buto. Base sa kawalan ng thermal damage sa hiwa, masasabi kong dekalidad ang ginamit. Naglabas pa si Dr. Torres ng isang pinalaking larawan. Pero SPO4, heto ang pinakaimportante. Ang hiwa sa larawan ay hindi tuwid. Bahagya itong nakahilig mula kaliwa pa kanan, mga 15 degrees. Nakikita mo ba ang angulong ito? Ito ay isang tipikal na gawi ng isang napakasanay na kaliweteng surgeon. Itinaas ni Dr. Torres ang kanyang kaliwang kamay na parang naglalagari. Karaniwan, kapag isang right-handed na tao ang gumamit ng lagari, ang hiwa ay pahilig mula kanan pa kaliwa. Pero ito, eksaktong kabaligtaran. Ang salarin ay isang medical expert na pangunahing gumagamit ng kaliwang kamay. Nagliwanag ang mga mata ni SPO4 Santos, isang kaliweteng doktor. Agad na tinawagan ni SPO4 Santos ang head nurse ng UMMC na si Gneng, Susan Paredes. Ma'am Susan, si SPO4 Santos po. May itatanong lang ako. Si Direktor De Leon po ba, kaliwete? Sa kabilang linya, narinig ang sandaling pag-iisip ni Gneng Paredes. Si Direktor. Kakaiba po siya, ambidextrous. Karaniwan, kanang kamay ang gamit niya sa pagkain o pagsusulat, pero sa operasyon, lalo na sa mga maselang procedure tulad ng brain surgery, palaging kaliwang kamay ang gamit niya sa scalpel. Sabi niya, mas sensitibo raw ang pakiramdam ng kaliwang kamay niya. Sigurado po kayo? Opo. 20 taon ko siyang inassist, imposible pong magkamali ako. Pagkababa ng tawag, muling tumakbo si SPO4 Santos pabalik sa crime lab nang sabihin niya ito kay Dr. Torres. Tumango ito at ipinakita ang mas detalyadong analysis sa monitor. Inaasahan ko na yan. Tingnan niyo ito. Ipinakita ni Dr. Torres ang isang 500x magnified image. Sa hiwa, may malinaw na makikitang napakaliit at regular na mga gasgas na parang ngipin ng suklay. Ito ay parang fingerprint ng talim ng lagari. Bawat talim ay may kakaibang pagkapudpod, kaya iba-iba rin ang pattern na naiiwan nito. Ito ang tinatawag na tool mark. Ibig sabihin, kung mahahanap natin ang lagaring ginamit ni Ricardo, opo, makukumpirma natin ng 100% na iyon ang instrumentong ginamit para putulin ang butong ito. Hindi ito aksidente. Ito ay isang planadong krimen na ginamitan ng sarili niyang kaalaman sa medisina at mga sanay na kagamitan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si SPO4 Santos. Agad siyang pumunta sa korte para kumuha ng search warrant para sa bahay ni Ricardo De Leon. Makalipas ang 2 araw, sa isang maulang umaga, pinindot ng investigation team ang doorbell ng isang mamahaling kondominium sa Bonifacio Global City. Sino yan? Lumitaw sa intercom ang iritadong mukha ni Ricardo. Si SPO4 Marco Santos. Narito kami para isilbi ang search warrant, buksan niyo ang pinto. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas si Ricardo na naka-silk robe at naka-krus ang mga braso. Sa sala, 2 abogado na ang naghihintay. Ipinakita ni SPO4 Santos ang warrant sa harap ni Ricardo. Dr. De Leon, itinuturing ka naming pangunahing suspek kaya't hahalughugin namin ang iyong bahay. Napangisi si Ricardo. SPO4, napakasipag mo naman. Sige, halughugin niyo. Wala kayong makikitang kahit alikabok. Pumasok ang mga investigador na may suot na shoe cover at sinimulang halughugin ang buong bahay, ang kwarto, walk-in closet, study at bodega. Ngunit tulad ng sinabi ni Ricardo, ang bahay ay napakalinis, parang isang model house.
Makalipas ang isang oras, isang batang investigador na naghahalungkat sa study room ang sumigaw, "Sir, mayroon dito." Tumatakbong lumapit si SPO4 Santos at nakita sa ilalim ng isang malaking study table na gawa sa kahoy ang isang sikretong compartment. Sa loob nito, may isang maalikabok na itim na leather medical bag. Maingat na binuksan ni SPO4 Santos ang bag gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Sa loob, nakahilera ang mga makintab na surgical tool na luma mula pa noong 1999. Napako ang tingin ni SPO4 Santos sa isang bahagi ng set. Aba, may kulang na isang talim ng oscillating saw. Nandoon ang mismong saw, ngunit ang isang puwang para sa talim ay bakante. Lumingon si SPO4 Santos kay Ricardo at nagtanong, nasaan ang talim nito? Nag-iba ang tingin ni Ricardo, ngunit nanatili siyang tahimik. Samantala, isang investigador na naghahalungkat sa bookshelf ang sumigaw habang binubuklat ang isang makapal na German medical textbook. SPO4, tingnan niyo po ito. Mula sa isang butas na ginawa sa loob ng libro, isang lumang SSSID at isang official seal ang biglang nahulog, pag-aari ni Isabel. Nawala ang lahat ng dugo sa mukha ni Ricardo. Ang kanyang mga binti na laging tuwid ay nanghina at ang kanyang kamay sa bulsa ay halatang nanginginig. Inilagay ni SPO4 Santos ang ID sa isang evidence bag at lumapit kay Ricardo. Sabi niyo naglayas ang asawa niyo. Bakit ang ID at official seal ng isang taong tumakas ay nakatago sa libro mo? Ipaliwanag mo rin yan. Akmang magbubuka ng bibig si Ricardo nang pigilan siya ng kanyang abogado. Ang kliyente ko ay gagamitin ang kanyang karapatang manahimik mula ngayon. Huwag na kayong magtanong. Kinabukasan, sa press briefing room ng Manila Police District, nagdaos ng press conference ang legal team ni Ricardo. Sa harap ng mga kamera, matigas na nagsalita ang lead counsel. Ang pulisya ay nagsasagawa ng isang pilit na investigasyon. Ang mga nahanap na kagamitan ay personal na koleksyon lamang ng isang doktor at ang ID ay itinago lamang niya matapos iwan ng kanyang asawa. Walang direktang saksi o murder weapon, kaya't ang paggamit ng circumstantial evidence para impluwensyahan ang opinyon ng publiko ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Habang pinapanood ito sa TV, tumunog ang cellphone ni SPO4 Santos, si Dr. Kim Torres, mula sa PNP Crime Lab. SPO4, sa loob ng isang bulsa ng surgical bag, nakakita ako ng isang maliit na piraso ng talim ng lagari, isang basag na piraso. Tapos, ano ang resulta? Ang bone residue na nakadikit sa piraso ng talim ay 99.8% na tugma sa buto ng biktima. May nakuha ring DNA. Signeng. Isabel nga, kinuyom ni SPO4 Santos ang kanyang kamao at hinampas ang mesa. Ayan na, tapos na ang lahat. Ricardo, nasa loob ka na ng hawla. Nakaupo ng malalim sa upuan ng isang masikip na interrogation room, inilabas ni Ricardo de Leon ang kanyang huling baraha, kasama ang kanyang legal team. Ang kanyang mukha ay kahangahangang kalmado para sa isang taong nasa alanganin. SPO4, nagkakamali po talaga kayo. Hindi ko pinatay ang asawa ko, hindi ko kinuha ang buhay niya gamit ang sarili kong mga kamay. Inilahad ni Ricardo ang kanyang mga kamay na parang nananawagan ng kawalang kasalanan. Natagpuan ko lang siyang nakahandusay matapos mag-overdose sa gamot. Wala na siyang hininga nang makita ko. Yun lang po ang lahat. Pinihit-pihit ni SPO4 Marco Santos ang kanyang ballpen at matalas na nagtanong, kung ganoon, bakit hindi kayo tumawag sa pulis o sa 117? Bilang isang doktor, hindi ba't dapat nagbigay kayo ng first aid o inasikaso ang bangkay? Yumuko si Ricardo at bumuntong hininga. Ang aking reputasyon bilang doktor. Oo, dahil sa pride ko. Kapag nalaman ng publiko na ang asawa ng direktor ng ospital ay namatay dahil sa drug overdose, masisira ang imahe ng ospital at babagsak din ang aking reputasyon. Noong mga oras na yon, natakot ako at nakagawa ng maling desisyon. Ang abogadong katabi niya ay mabilis na nagbuklat ng mga dokumento. Inaamin lang po ng kliyente ko ang kasong pagtatago ng bangkay. Ngunit alam niyo naman,
SPO4. Ang statute of limitations para sa kasong iyon ay 7 taon lamang. 8 taon na ang nakalipas, kaya hindi na siya maaaring parusahan. Ang kasong murder naman ay walang sapat na ebidensya. Malakas na hinampas ni SPO4 Santos ang mesa at tumayo. Nagbibiro ba kayo? May nakuha kaming piraso ng talim ng lagari na ginamit mo sa mga buto niya at babalewalain niyo yan. Ang paglapastangan sa bangkay ay hindi lang simpleng pagtatago, ito ay malinaw na pagtatakip ng ebidensya at karugtong ng pagpatay. Habang ang investigasyon ay nasa isang pagkapatas dahil sa mga legal na argumento, isang dalaga ang dumating sa arrival area ng NAIA. Siya si Jasmine De Leon, ang nag-iisang anak ni Ricardo, na bumalik sa bansa matapos ang 8 taong pag-aaral sa ibang bansa. Sumakay si Jasmine ng taxi at dumiretso sa dati nilang bahay sa BGC. Dahil nakakulong ang kanyang ama, ang bahay ay malamig at nakakatakot, walang bahid ng buhay. "Mama," bulong ni Jasmine, habang nanginginig na binubuksan ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Ang silid, na tila huminto sa panahon 8 taon na ang nakalipas, ay puno ng alikabok. Naglakad si Jasmine papunta sa bodega at sinimulang halungkatin ang mga maalikabok na kahon, mga libro mula high school, mga lumang damit at mga laruan noong bata pa siya ang lumabas. Bigla, may nahawakan si Jasmine na isang pamilyar at malambot na bagay. Ito ang lumang brown na teddy bear na regalo sa kanya ng kanyang ina noong mag-elementary siya. "Oh, andito ka pa pala." Niyakap ni Jasmine ang manika at bahagyang ngumiti. Tila naamoy niya ang kanyang ina, ngunit habang hinihimas niya ang tiyan ng manika, napahinto siya. Sa halip na malambot na bulak, may matigas siyang naramdaman sa loob at napansin niyang ang gitna ng tiyan ay tinahi ng hindi pulido. Ano to? Dahil sa kakaibang kutob, kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo at maingat na tinanggal ang tahi. Mula sa punit, isang maliit na bagay na nakabalot sa itim na plastik ang biglang nahulog. Nanginginig na tinanggal ni Jasmine ang balot at nakita ang isang luma at kupas na ledger at isang passbook. Binuklat niya ang unang pahina ng ledger at nakita ang pamilyar na bilugang sulat kamay ng kanyang ina. Setyembre 15, 1998. Humiram ng 1,000 kay G. Miguel. Lumunok si Jasmine at mabilis na binasa ang mga sumunod na pahina. Dito nakasulat ang lahat ng paghihirap ng kanyang ina para bayaran ang utang mula sa medical malpractice ng kanyang ama. Oktubre 5, pumasok ang ilaban 4,000, sahod sa overtime sa laundry factory. Nobyembre 5, nakatipid ng Ray 2,500 mula sa pagkain. Mahal, konting tiis na lang. Aayusin ko ang lahat. Nang marating ni Jasmine ang huling pahina, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. May nakasulat na mensahe sa nagmamadaling sulat. Oktubre 2, 1999. Pilit akong tinuturukan ng asawa ko nang hindi ko malamang gamot. Nag-iba ang tingin niya. Nakakatakot. Kung mawala ako, ang salarin ay ang asawa ko. Binuklat ni Jasmine ang passbook. 50, 150, 250. Puno ito ng maliliit na deposito na inipon ng kanyang ina mula sa pagtitipid sa pamalengke at pamasahe. Ang kabuuang naipon ay umabot sa 600,000. Ito ang dugo at luha ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, biglang sumagi sa isipan ni Jasmine ang alaala ng gabing iyon 8 taon na ang nakalipas. Bandang hating gabi, lumabas siya para uminom ng tubig at nakita ang likod ng kanyang ama sa siwang ng pinto ng banyo. Naghuhugas siya ng isang salamin na may dugo habang bumubulong sa salamin. Ayan, natahimik na rin. Nawala na ang lahat ng ingay. Noon, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin noon, ngunit ngayon, naiintindihan na niya ang karumal-dumal at malupit na kahulugan nito. Niyakap ni Jasmine ang ledger at napaupo sa sahig, humahagulgol. Mama, patawarin mo ako. Huli na nang malaman ko. Patawarin mo po ako. Makalipas ang 1 oras, si Jasmine, na may magulong buhok, ay sumugod sa opisina ng homicide section. Tumayo ang isang pulis na nagulat. "Anong kailangan nyo? Ma'am, bawal po pumasok dito."
Nandyan po ba si SPO4 Santos, ang may hawak ng kaso ni Ricardo de Leon? Pakiusap po, kailangan ko siyang makausap ngayon din. Humihingal na sigaw ni Jasmine. Dahil sa ingay, lumabas si SPO4 Santos mula sa loob ng opisina. Nakilala niya si Jasmine at dinala sa isang interrogation room. Inilabas ni Jasmine mula sa kanyang bag ang lumang ledger at passbook at inilapag sa mesa. SPO4. Ito po ang huling ebidensyang iniwan ni Mama. Binuklat ni Jasmine ang huling pahina at itinulak sa harap ni SPO4 Santos, si Papa. Si Papa ang pumatay kay Mama. Alam na po pala niya ang mangyayari. Binasa ni SPO4 Santos ang mensahe. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagseryoso at napabuntong hininga. Saan niyo ito nahanap? Itinago po ni Mama sa loob ng teddy bear ko. Siguro po, umaasa siyang mahahanap ko ito kung may mangyari sa kanya. Pinunasan ni Jasmine ang kanyang luha at matigas na nagsalita. SPO4, yung tatay ko, si Ricardo de Leon. Parusahan niyo po siya. Hindi po matahimik si Mama dahil sa sinapit niya. Kinabukasan, dinala ni SPO4 Santos ang napakahalagang ebidensya sa detention center. Sa kabilang panig ng salamin, si Ricardo ay nakaupo pa rin ng tuwid. SPO4, napadalaw ka na naman. Sinabi na siguro ng abogado ko sa'yo, tapos na ang statute of limitations. Walang imik na idinikit ni SPO4 Santos sa salamin ang kopya ng ledger. Nahanap ito ng anak mong si Jasmine sa loob ng isang teddy bear. Napako ang tingin ni Ricardo sa huling mensahe sa ledger. Biglang nawala ang mayabang na ngiti sa kanyang mukha at nanigas ito. Ang kanyang mga mata ay nanginginig na parang nililindol. Bakit? Ang pader ng kasinungalingan na maingat niyang itinayo sa loob ng 8 taon ay biglang gumuho dahil sa isang pirasong papel na dala ng kanyang anak. Nagsimulang magtap ang mga daliri ni Ricardo sa mesa. Tak, ta, ta. Ang tunog ay parang isang time bomb na malapit ng sumabog. Sa katahimikan ng interrogation room, sa ilalim ng umuugong na fluorescent na ilaw, sa wakas ay nag-angat ng tingin si Ricardo de Leon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lumang ledger na nasa mesa ang madugong talaan ng kanyang asawa na natagpuan ng sarili niyang anak. Ang kanyang mga mamahaling abogado, ang kanyang alibi na maingat niyang binuo sa loob ng 8 taon lahat ay walang silbi sa harap ng maliit na katotohanang ito. Wala nang matatakasan. Bumuntong hininga si Ricardo at nagsalita. Sige, sasabihin ko na ang lahat. Gulat na hinawakan siya ng kanyang abogado sa braso. Direktor, ano po ang sinasabi ninyo? Gamitin niyo po ang karapatan ninyong manahimik. Ngunit iwinaksi ni Ricardo ang kamay ng abogado na parang isang istorbo. Ang kanyang mga mata ay blanco, parang isang taong sumuko na sa lahat. Tahimik na pinindot ni SPO4 Marco Santos ang record button at sumandal. Noong taglagas ng 1999, malapit na akong ma-promote bilang direktor ng ospital. Ito ang pinakaimportanteng yugto ng buhay ko. Inilagay ni Ricardo ang kanyang mga kamay sa mesa at kalmadong nagpatuloy. Pero ang asawa ko, pilit niya akong pinapasuko dahil sa medical malpractice 1 taon na ang nakalipas o kaya'y makipaghiwalay daw ako. Araw-araw niya akong ginugulo. Para maging direktor, kailangan kong maging malinis sa moralidad. At ang asawa ko ay parang isang time bomb. Naghigpit ang hawak ni SPO4 Santos sa kanyang ballpen at mahinang nagtanong, kaya nagpasya kang tanggalin siya. Oo, naging tinik siya sa lalamunan ko, ang tanging hadlang sa perpekto kong buhay. Ang boses ni Ricardo ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Inilahad niya ang mga alaala ng gabing iyon na parang kuwento ng ibang tao. Noong gabi ng Oktubre 3, 1999, inanyayahan ni Ricardo si Isabel na mag-usap sa huling pagkakataon sa isang liblib at abandonadong operating room sa basement 2 ng ospital. Doon ko siya dinala. Noong una, sinubukan ko siyang suhulan ng pera, pero matigas siya. Pinilit niya pa rin akong sumuko. Anong sunod mong ginawa? Ininiksyonan ko siya ng anesthesia sa batok. Hindi man lang siya nakapalag at bigla na lang bumagsak. Inihiga ko siya sa operating table habang nawawalan siya ng malay. Nanlamig ang hangin sa loob ng kwarto. Dinilaan ni Ricardo
ang kanyang tuyong labi at nagpatuloy. Isa akong surgeon. Sanay akong gumamit ng kutsilyo. Ginamit ko ang pinakamagaling kong teknik para gawin ito ng mabilis at eksakto. Teknik. Hindi napigilan ni SPO4 Santos na hampasin ang mesa, ang pagpatay at paglapastangan sa isang tao. Teknik ba yan? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Hindi pinansin ni Ricardo ang galit ni SPO4 Santos at nagkibit balikat. Para madaling dalhin, hinati ko siya sa 3 medical waste bag. Walang tumapong kahit isang patak ng dugo. Pagkatapos, isinakay ni Ricardo ang mga sako sa trunk ng kanyang sasakyan at nagtungo sa construction site sa likod ng bagong gusali ng ospital. Ang lugar na iyon ay tapos ng hukayin at nakatakdang buhusan ng semento kinabukasan. Mga 2:00 ng madaling araw siguro yon. Umaambon. Tumingin si Ricardo sa kawalan, nagbabalik tanaw. Walang tao sa construction site. Itinapon ko ang mga sako sa malalim na hukay. Pinagpawisan ako habang tinatabunan ito ng lupa para maging patag, para walang makapansin. Kinabukasan, dumating ang mga cement mixer at ang sikreto ni Ricardo ay tinabunan ng 30 sentimetrong kapal ng kulay abong semento. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Noon, sigurado na ako. Habang pinapanood kong tumitigas ang makapal at matibay na semento, naisip ko, ito ay isang perpektong selyo. Habang buhay, hanggang sa mamatay ako, walang sinumang makakaalam. Tumayo si SPO4 Santos mula sa kanyang upuan, lumapit kay Ricardo at sumigaw. Kaya ganyan kakayabang? Akala mo perpekto? Nakikita ng langit ang lahat. Biglang nawalan ng kontrol si Ricardo at sumigaw. Sira ulo. 8 taon na ang nakalipas. 8 taon na walang problema. Pero dahil lang sa lintik na ulan na yan, sino ang mag-aakala naguguho ang semento dahil sa pesteng ulan na yan? Namula ang mukha ni Ricardo. Ang kanyang galit ay hindi para sa kanyang kasalanan, kundi para sa pagkabulgar ng kanyang krimen dahil sa isang natural na kalamidad. Sinisi mo pa ang ulan? Tinitigan siya ni SPO4 Santos ng malamig na tingin. Huwag kang magkamali. Gaano man kakapal ang sementong itabon mo, hindi mo kailanman matatakpan ang karumal-dumal mong kasalanan. Hindi ito iniluwa ng lupa. Masyadong mabigat ang kasalanan mo, kaya hindi na ito kinaya ng lupa. Napaupo si Ricardo sa upuan, bagsak ang balikat. Hindi niya matanggap na ang kanyang perpektong krimen na nagprotekta sa kanya sa loob ng 8 taon ay gumuho na parang isang sinkhole. Inilagay ng abogado ang kanyang kamay sa balikat ni Ricardo. Direktor, tama na po. Mas lalala lang po ang sitwasyon, ngunit huli na ang lahat. Lahat ng kanyang pag-amin ay na-record, at ang ledger na natagpuan ng kanyang anak at ang mga scientific evidence mula sa PNP Crime Lab ay perpektong nagtugma. 1 linggo pagkatapos, sa press briefing room ng Manila City Prosecutor's Office, sa gitna ng walang tigil na flash ng mga kamera, tumayo ang taga-usig sa entablado. Ang piskalya ay nagsasampa ng kasong murder, pagtatago ng bangkay, at obstruction of justice laban sa akusadong si Ricardo De Leon para sa sinadyang pagpatay sa kanyang asawang si Isabel Reyes. Umalingaw-ngaw ang matigas na boses ng taga-usig. Ginamit ng akusado ang kanyang posisyon bilang doktor at ang kanyang propesyonal na kaalaman para gumawa ng isang malupit na krimen, at sa loob ng 8 taon, itinago niya ito at nilinlang ang pamilya. Dahil dito, hihilingin ng prosekusyon ang pinakamataas na parusa, ang reclusion perpetua. Umugong ang mga tanong ng mga reporter at ang tunog ng mga kamera. Ang karumal-dumal na mukha ng henyong doktor na minsang tinawag na kamay ng Diyos ay tuluyan ng nalantad sa buong mundo. Samantala, lumabas si SPO4 Marco Santos sa maingay na press conference at tumayo sa tabi ng bintana sa pasilyo ng presinto. Sa labas, tulad ng gabing iyon, 8 taon na ang nakalipas, at tulad ng araw na lumitaw ang sinkhole, umuulan na naman. Habang pinapanood ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin, akmang kukuha sana siya ng sigarilyo, ngunit napahinto at mapait na bumulong. Walang perpektong krimen. Gaano man kalalim mong ibaon, lalabas at lalabas din yan balang araw.
Ang ulan mula sa langit ay lalong lumakas na tila hinuhugasan ang alikabok ng lungsod at ang maruruming bakas na iniwan ni Ricardo. Abril 15, 2008, ika-10 ng umaga. Sa loob ng Branch 417 ng Manila Regional Trial Court, isang nakakabinging tensyon ang bumalot sa hangin. Daan-daang manonood ang tahimik na nakatingin sa puwesto ng hukom. Ang hukom, na may bahagyang nanginginig na kamay habang hawak ang desisyon, ay nagsimulang basahin ang hatol sa isang solemne at matigas na boses. Ang akusadong si Ricardo de Leon na kinalimutan ang kanyang responsibilidad bilang isang doktor at upang protektahan ang sarili niyang karangalan, ay pinaslang ang kanyang sariling asawa at itinago ang bangkay, ay napatunayang nagkasala sa isang krimen na walang kapatawaran. Dahil dito, hinahatulan ng korteng ito ang akusadong si Ricardo de Leon ng reklusyon perpetua at permanenteng binabawi ang kanyang lisensya bilang doktor. Tok, tok, nang tumunog ang gavel, si Jasmine de Leon na nakaupo sa pinakaunang hilera ay yumuko. Umalog ang kanyang mga balikat at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay walang tigil na pumatak sa sahig. Ito ay mga luha ng kalungkutan, ngunit ito rin ay mga luha ng ginhawa dahil ang katotohanan na matagal nang nakakulong sa dilim ay sa wakas ay nakakita na ng liwanag. Paglabas ng korte, sumalubong ang maningning na sikat ng araw ng tagsibol. Sa harap ng korte, nagtipon ang daan-daang mamamayan at media. Ang mga pamilya ng biktima ng medical malpractice ay may hawak na mga pulang placard na nagsasabing parusahan ang demonyong doktor na si Ricardo de Leon at kulang pa ang habambuhay na pagkakakulong para sa isang mamamatay tao. Hindi namin kailangan ng doktor na pumapatay para sa pera at kasikatan. Hindi namin malilimutan ang kawalang katarungang sinapit ni Isabel Reyes. Sa isang panig, may mga mamamayan na tahimik na nag-aalay ng mga puting krisantemum sa harap ng larawan ni Isabel. Maya-maya, lumabas si Jasmine kasama ang kanyang abogado, daan-daang mikropono ang itinutok sa kanya. Tumingin si Jasmine sa mga kamera na may namamagang mata at nanginginig na nagsalita. Naniniwala po ako na sa hatol na ito, kahit paano ay nabigyan ng hustisya ang aking ina. At ngayon, nais ko pong i-donate ang buong 11,000 na pinaghirapan niyang ipunin. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Inilabas ni Jasmine ang lumang passbook at nagpatuloy. Ang perang ito na inipon ng aking ina ay gagamitin para sa isang legal aid fund para sa mga pasyenteng biktima ng medical malpractice. Sana ang sakripisyo niya ay hindi masayang at magbigay ng kaunting pag-asa sa iba. Isang buwan ang lumipas. Noong Mayo, bumalik si SPO4 Marco Santos sa UMMC. Ang lugar sa likod ng bagong gusali kung saan nabuo ang nakakakilabot na sinkhole ay hindi na makilala. Ang butas ay maayos ng natabunan. At sa ibabaw nito, isang maliit at magandang hardin ang itinayo. Dahan-dahang pumasok si SPO4 Santos sa hardin. Sino ang maniniwala na dito bumukas ang pinto ng impyerno? Sa gitna ng hardin may isang batang puno ng nara na itinanim at sa ilalim nito may isang bouquet ng dilaw na chrysanthemums na nagkakalat ng mabangong amoy. Yumuko si SPO4 Santos sa harap ng isang maliit na tansong plake at binasa ang nakasulat, bilang pag-alaala kay Gnang Isabel Reyes. Mula sa UMMC Nursing Department, tinanggal ni SPO4 Santos ang kanyang sombrero at lumuhod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naalala ang itsura ni Isabel nang matagpuan sa malamig na lupa. Ang kanyang mga kamay na naging magaspang dahil sa paglalaba ng madugong damit sa isang malamig na sahig ng laundry factory para linisin ang kasalanan ng kanyang asawa. Ang pagmamahal ng isang ina na itinago ang mga lukot na pera sa loob ng isang teddy bear para sa kanyang anak. Isabel, magpahinga na po kayo sa isang mainit at maliwanag na lugar, hindi na sa malamig at madilim. Huwag po kayong mag-alala. Ang anak ninyong si Jasmine ay isang matalino at matatag na babae. Bumulong si SPO4 Santos pagkatapos ng isang sandaling katahimikan. Samantala, sa Administration Office ng UMMC, abala ang lahat sa pagbubura kay Ricardo de Leon.
Tinanggal ng isang staff ang larawan ni Ricardo mula sa pader ng mga dating direktor at itinapon sa basurahan. Binura rin nila ang kanyang pangalan sa listahan gamit ang whiteout. Ang bagong direktor ay nag-anunsyo sa lahat ng empleyado na tuto tayo ng isang masakit na aral. Mula ngayon, palalakasin natin ang ating Code of Medical Ethics na nagbibigay halaga sa buhay. Sisiguraduhin nating hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Bago umalis, kinuha ni SPO4 Santos ang kanyang lumang police notebook. Binuklat niya ito sa pahinang may nakasulat na Isabel Reyes Missing Person Case 1999. Kumuha siya ng ballpen at ginuhitan ito ng isang makapal na pulang linya at sa tabi nito isinulat niya ng may diin, kaso sarado. Ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa hardin at isang marahang hangin ang yumugyog sa mga sanga ng batang puno. Ang pagsayaw ng mga dahon ay tila isang pagkaway mula sa kaluluwa ni Isabel na sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Ngumiti ng bahagya si SPO4 Santos. Tara na, tapos na ang trabaho dito. Ang mga hakbang ni SPO4 Santos papalayo ay mabigat, ngunit kasabay nito ay magaan ang kanyang pakiramdam. Tumingin siya sa langit at bumulong, siguradong may iba pang kawalang katarungan na nangyayari sa kung saan. Kakain muna ako, magpapalakas, tapos hahanapin ko ulit sila. Alam ni SPO4 Santos na may mga iba pang kaso na naghihintay sa kanya. Habang ang kanyang anyo ay nawawala sa karamihan, ang amoy ng mga dilaw na bulaklak sa hardin ay kumalat sa buong lungsod kasama ang kapayapaang sa wakas ay natagpuan ni Isabel. Salamat sa pagsama ninyo hanggang sa dulo ng kwento ngayon. Isang komento na nagsasabing salamat sa kwento ay magbibigay ng malaking lakas sa amin. Naway mapuno rin ang inyong araw ng liwanag at kapayapaan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Salamat.